Tahimik ang buong silid. Tanging tiktak ng orasan at kaluskos ng mga papel ang maririnig. Nakatayo sa unahan si Professor Angelica Pulido. Nakasuot ng kulay abong blazer. Maayos ang pagkakatali ng buhok at may matalim na tingin na para bang dumadaan sa kaluluwa ng bawat estudyante. Sa kanyang kamay ay hawak ang isang tiyok at bawat iguhit niya sa pisara ay tila may kasamang bigat ng utos. Mr. Reyes? Malamig niyang wika. Ano ang ibig sabihin ng terminong sociocultural dynamics sa kontekstong ginamit sa artikulong pinasa ninyo kagabi? Napatigil si Aldrin Reyes, isang estudyanteng kilala sa pagiging palabiro. Sanay siyang may sagot sa kahit na anong tanong. Pero ngayon, tila nakalimutan niya ang lahat ng alam niya. Pawisan ang kanyang palad at halos hindi siya makatingin sa propesor. Ma'am, parang tungkol po yun sa... Parang? Putol na Angelica. Mahina ngunit may diin. Kung hindi ka sigurado, Mr. Reyes, mas mabuting tumahimik ka na lamang kaysa magpanggap na nagbasa. Natahimik ang klase. Marahang inilapag ni Angelica ang tiyok, saka tumalikod sa pisara. Class, tandaan ninyo, ang disiplina sa pagbabasa ay disiplina sa buhay. Kung tatamad-tamad kayo ngayon, paano pa sa tunay na mundo? Walang kumibo. Si Aldrin ay nakatungo. At si Noemi Santos, seatmate niya, marahang tinapik ang braso nito na tila sinasabing, okay lang. Ngunit sa loob ni Aldrin, kumukulo ang inis. Ang sungit talaga ni ma'am. Parang wala nang mas masamang professor sa kanya. Pagkatapos ng klase, halos sabay-sabay na bumuntong hininga ang mga estudyante. Paglabas ng silid, nagsimula na ang usap-usapan sa tambayan. Grabe si Ma'am Angelica, no? Reklamo ni Carlo, kaklase nila. Wala na atang mas istrikto pa sa kanya. Kahit maliit na pagkakamali, sermon ka agad. Kasi naman, perfectionist yun. Sabat ni Noemi. Pilit na ipinagtatanggol. Perfectionist? Ang demonyo nga yun eh. Singit naman ni Aldrin. Pilit na pinapatawa ang grupo, pero halatang may sama ng loob. Nagtawanan naman ang lahat, maliban na lamang kay Noemi. Sa loob niya, may kakaibang lungkot na hindi niya maipaliwanag. Samantala, sa faculty room naman, si Angelica ay nakaupo sa harapan ng mesa. Pinubuklat ang makapal na folder ng mga papel ng estudyante. Tahimik siya. Seryoso. Sa gilid niya, pumasok si Miss Lani Cortez, ang kasamahan niyang palakaibigan at pasayahin. Oy, Angelica! Bati nito habang hawak ang kape. Ang ganda mo pa rin kahit nakasimangot ka. May pinagalitan ka na naman, no? Umiling si Angelica. Pilit nang umiti. Hindi naman. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Ayokong lumaki silang kampante. Pero baka naman sobra ka lang minsan. Biro ni Lani. Hindi lahat ng disiplina kailangang may takot. Tahimik lang si Angelica. Tumingin siya sa bintana. Tanaw ang malawak na quadrangle ng universidad kung saan masayang nagkikwentuhan ng mga estudyante. Malayo sa kanyang mundo ng seryosong pamantayan. Hindi nila maiintindihan. Mahina niyang sabi. Ang buhay, hindi laging mapait. Kailangan nilang matutong lumaban. At sa kabila ng kanyang matigas na mukha, isang pagod na buntong hininga ang pinakawalan niya. Na tila ba may mga salitang gustong sumigaw, ngunit natutong manahimik na lamang. Lumubog na ang araw nang umuwi si Professor Angelica Pulido mula sa universidad.
Pitpit niya ang mabigat na bag na puno ng mga papel at pati na rin proyekto ng mga estudyante. Sa labas ng bahay, isang lumang karatula ng Pulido Residence ang halos mabura na sa kalumaan. Bago pa man siya makapasok, narinig na niya ang pamilyar na tinig. Malakas, marahas, at puno ng galit. "Angelica, ang tagal mo namang makauwi!" Sigaw ni Mang Poldo na kanyang ama mula sa loob. "Anong silbi ng pagiging propesor mo kung kahit sa bahay, wala kang ambag?" Tahimik siyang pumasok. Maingat na isinara ang pinto at tinanggal ang sapatos bago tumugon. Pa, nag-overtime po ako. May mga papeles lang. "Papeles? Palusot. Puro trabaho. Pero itong bahay, hindi mo man lamang nililinisan." Itinuro ni Mang Poldo ang mesa. Puno ng maruruming plato at baso. "Hindi mo man lamang ako napagluluto. Alam mo ba kung gaano ako kaswerteng may anak na propesor? Pero hindi marunong mag-asikaso ng tatay." Walang imik si Angelica. Inilapag niya ang bag at kagad na kinuha ang basahan upang linisin ang mesa. Sanay na siya sa ganitong eksena. Sigaw, mura, at pananahimik pagkatapos. Ngunit sa bawat salita ng kanyang ama, tila may sugat na muling bumubukas sa kanyang puso. Habang naguhugas ng plato, narinig niyang muli ang boses nito. "Kung hindi ka lang dahilan kung bakit namatay ang nanay mo, siguro mas maayos ang buhay ko ngayon." Parang tinamaan ng kidlat si Angelica. Huminto ang kanyang mga kamay at naramdaman niya ang panginginig ng dibdib. Ilang beses na niyang narinig ang paratang na yon, pero hindi pa rin siya natutong hindi masaktan. Dahan-dahan niyang tinapos ang ginagawa, saka umakyat sa kanyang silid. Sa loob ng kanyang kwarto, wala ni isang larawan ng ina. Tanging lumang litrato nila ni Mang Poldo noong bata pa lamang siya. Nakangiti ito noon. Hawak-hawak siya sa balikat. Sa tabi ng kama, may maliit na mesa kung saan nakatupi ang ilang lumang notebook. Binuksan niya ang isa, at sa pahina nito ay may nakasulat na mga pangarap niya noon pa man. Magiging guro ako para matulungan ng iba, para maramdaman kong may halaga ako. Pinisil niya ang dulo ng lapis na nakasuksok sa notebook. Sa labas ng pinto, maririnig pa rin ang mga ungol ng lasing na ama. Isa na namang gabi ng katahimikan na puno ng bigat. Naalala niya ang kanyang estudyanteng si Aldrin. Kung gaano ito takot sa kanya kanina. Kung paanong napatulala habang sinasermonan niya. Sa loob-loob niya, alam niyang masyado siyang maigpit. Pero yun lang ang paraan para pigilan ang sarili niyang kahinaan. Kung magiging matatag ako, baka isang araw, makita rin ni Papa na kaya ko, na hindi ako walang silbi. Muling tumulo ang luha ni Angelica. Sa labas, umihip ang malamig na hangin ng gabi. At sa loob ng kanyang kwarto, ang isang propesor na kinakatakutan ng lahat ay isa palang anak na tinatanggap ang galit ng mundo. Nakakainis. Ang demonyo talaga si Ma'am Angelica. Grabe, wala man lamang konsiderasyon. Reklamo ni Aldrin habang naglalakad papalabas ng silid-aralan. Pitpit niya ang makapal na folder na puno ng notes. Halatang pagod at inis. Alam mo, Aldrin, sabi ni Noemi. Kasabay niyang lumalakad. Hindi ko alam kung bakit ang sungit niya. Pero napapansin mo ba? Parang may iba sa mga mata niya. Parang laging pagod. Pagod lang yun sa kakasigaw. Sarkastikong sagot naman ni Aldrin. Dahilan ng tawa ng ilang kasabay na estudyante. Pagdating nila sa tambayan, puno ng kwento patungkol kay Ma'am Angelica ang usapan. Alam mo ba, may nagsabi na wala raw asawa yun kasi masyado raw istrikta kahit sa mga lalaki. Biro ni Carlo.
Baka walang nagtatagal dahil sinisigawan din. Dagdag ng isa. Naghalakhakan ang lahat, pero si Noemi ay nanatiling tahimik, nakamasid lamang. Hoy, seryoso ako no? Sabi ni Aldrin habang nakangisi. Gusto kong malaman kung anong meron sa kanya. Parang lagi siyang galit sa mundo eh. Sundan kaya natin minsan. Baka may sikreto yun. Naku Aldrin, hindi mo pwedeng gawin yun. Privacy niya yun. Protesta ni Noemi. Hindi naman tayo gagawa ng masama. Gusto ko lang malaman kung bakit siya ganyan. Sagot niya, sabay kindat. At tumating nga ang araw na isinakatuparan nila ang biro. Isang hapon, matapos ang klase ni Ma'am Angelica, sinundan nila ito mula sa gate ng universidad. Nakasuot siya ng itim na blazer at bitbit ang bag na halos hindi na kayang buhati ng isa niyang kamay. Tahimik lang silang sumunod hanggang sa makarating sila sa isang lumang barangay sa labas ng campus. Malayo sa karangyaan ng mga propesor na inaakala nilang marangya ang buhay. Mula sa kanto, natanaw nila ang bahay, lumang estruktura. May mga kupas na pader at isang matandang lalaking sumisigaw mula sa loob. Angelica! Nasaan ka na ba? Ang tagal-tagal mo! Nagulat si Aldrin. Nakita nilang halos tumakbo si Ma'am papasok. Sabay pigil sa kamay ng matanda. Pa, nandito na po ako. Pasensya na po. May klase pa po kasi. Palusot ka na lang palagi. Ang dami mong sinasabi. Wala ka namang kwenta. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Angelica. Hindi siya sumagot, ni hindi nagtangkang lumaban. Kinuha niya ang basahan at nagsimulang magpunas ng mesa habang patuloy siyang sinisigawan ng kanyang ama. Tahimik lamang sina Aldrin at Noemi sa labas. Nakasilip mula sa kanto. Dito nila unang nakita ang propesor nilang kilala sa tapang, na ngayon ay tila babatang natatakot, tahimik na pinapagalitan. Grabe! Mahina ang boses ni Noemi. Halos pabulong. Kawawa naman si Ma'am. Hindi ko inaakala yun ah. Bulong naman ni Aldrin. Hindi ako makapaniwala. Akala ko masama siyang tao. Habang patuloy nilang pinagmamasdan, napuno ng awa ang kanilang mga puso. Lahat ng inis, galit at panunuya ay napalitan ng tahimik na pagkaunawa. Nakita nila ang dahilan sa likod ng tapang. Ang sugat na matagal nang tinatago ni Angelica sa likod ng bawat sermon at sigaw sa klase. Ngayon alam ko na, sabi ni Aldrin habang papalayo sila. Kaya pala laging mainit ang ulo ni Ma'am. Kasi siya mismo, palaging pinapagalitan sa bahay. Tahimik lang si Noemi. Ngunit sa kanyang dibdib ay naroon ang awa at ang tahimik na pangako. Hindi ko na siya uhusgahan muli. Tahimik ang buong klase ng araw na yun kinabukasan. Karaniwang maingay si Aldrin. Ngunit ngayon, nakayuko lang siya sa kanyang notebook. Si Noemi naman ay nakikinig ng mabuti, halatang may iniisip. Habang si Angelica Pulido ay nasa unahan, kalmado ngunit matikas pa rin. Habang nagle-lecture patungkol sa human behavior and society. Ang kilos ng tao ay may pinanggagalingan. Wika ni Ma'am Angelica habang naglalakad sa harap at nagtuturo. Hindi natin kaagad dapat husgahan ng isang tao batay sa nakikita natin. Sapagkat sa likod ng kanyang galaw, may kwento siyang hindi mo alam. Napatingin sina Aldrin at Noemi sa isa't isa. Para bang tumama ang mga salitang iyon sa kanila. Hindi nila alam kung aksidente lamang o sadyang may laman ang sinabi ng kanilang guro. Matapos ang klase, nagligpit ng gamit si Angelica. Kadalasan, kapag ganitong oras, halos walang gustong lumapit sa kanya. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, narinig niya ang isang boses sa likod. Ma'am? Napalingon siya. Si Noemi iyon,
kasama si Aldrin na tila hindi mapakali. Yes? Sagot ni Angelica. Medyo nagulat. Gusto po sana naming imbitahan po kayong magmerienda. Sa tapat lang po ng campus. Libre na po namin. Napakunot ang noo ni Angelica. Hindi siya sanay sa ganitong kilos mula sa kanyang mga estudyante. At bakit naman? Tanong niya, bahagyang malamig pa rin ang tono. Wala lang po ma'am, sagot ni Aldrin. Pilit ang ngiti. Bilang pasasalamat lang po sa pagtuturo niyo po sa amin. Kahit minsan, medyo matindi po. Bahagyang umiti si Noemi sa tabi niya. Parang nag-aalala kung tatanggi ba ang professor. Pero sa halip na lumakad papalayo, huminga ng malalim si Angelica at tumango. Sige, pero saglit lang ha. Marami pa akong babasahing papel eh. Sa malit na karenderya sa tapat ng campus, naupo silang tatlo sa isang mesa. Si Angelica ay tila hindi mapakali. Hindi sanay sa ganitong sitwasyon. Si Aldrin naman ay abala sa pag-order ng pansit at soft drinks, habang si Noemi ay nagbukas ng usapan. Ma'am, hindi po kami sanay na nakikipagkape kayo sa estudyante. Biro ni Noemi. Ni ako rin. Sagot naman ni Angelica, sabay tawa ng mahina. Ang unang tawang narinig ng dalawa mula sa kanya. Tahimik silang kumain. Ngunit unti-unting lumuwag ang hangin. Naging natural ang usapan tungkol sa klase, sa buhay estudyante, at sa mga hamon ng pagtuturo. Alam niyo po ba ma'am, sabi ni Aldrin, akala ko dati wala po kayong puso, pero ngayon parang iba pala kayo. Napatigil si Angelica. Ganun ba ang tingin niyo sa akin? Opo ma'am. Sagot naman ni Noemi, sabay tawa. Pero ngayon, tingin ko lang po, masyado lang kayong disiplinado. Gusto niyo lang pong matuto kami. Tahimik lang si Angelica sa ilang sandali, bago siya nagsalita. Hindi ko kayo masisisi. Minsan, ang disiplina ko ay nagmumula sa takot. Takot na baka hindi kayo matutong lumaban sa buhay. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng gaan sa dibdib. Hindi niya alam kung bakit, pero tila gumagaan ang bawat bigkas ng salita. Pagkatapos nilang kumain, naglakad silang tatlo papalabas. Huminto si Angelica at tumingin sa kanila. Salamat ha, mahina niyang sabi. Hindi ako sanay na may nag-aaya sa akin. Akala ko, galit talaga kayo sa akin. Ngumiti si Noemi. Hindi na po ngayon, ma'am. At doon, sa unang pagkakataon, nakita ni Aldrin ang isang Angelica na totoo. Hindi ang matigas na professor. Kung hindi ang isang babaeng marunong din ngumiti kapag binibigyan ng kaunting pag-unawa. Lumipas ang ilang linggo mula ng unang magmerienda sina Aldrin, Noemi at Ma'am Angelica. At mula noon, tila nag-iba na ang ihip ng hangin sa klase. Hindi na ganoon katindi ang tensyon. Ang dating mga estudyanteng takot ay ngayon mas nag-e-enjoy na. Kahit pa maigpit pa rin si Ma'am sa kanyang pagtuturo. Ngunit sa tuwing titingin sina Aldrin at Noemi sa kanya, hindi na nila nakikita ang antimonyo kung hindi isang tao ring may dinadalang bigat. Isang hapon, habang nag-aayos si Angelica ng mga papel sa faculty room, kumatok si Noemi. Ma'am, may oras pa po ba kayo? Oo naman. Pasok ka. Nasa si Aldrin? Tanong ni Ma'am Angelica. Nasa labas po naghihintay. Pero gusto ko po sanang makausap muna kayo sandali. Tahimik na umupo si Noemi sa tapat niya. Ma'am, pasensya na po kung medyo personal. Pero gusto lang po naming malaman. Bakit po kayo laging parang galit? Hindi po namin ito sinasabi para usgahan kayo. Gusto lang po naming maintindihan. Tila natigilan si Angelica. Sa loob ng maraming taon, walang nagtangkang magtanong ng ganoon. Marahan niyang ibinaba ang hawak na papel, saka tumingin sa bintana. Alam mo, Noemi,
Mahinahon niyang sabi. Hindi madali maging matatag kapag sanay ka ng pinanghihinaan. Tahimik si Noemi. Nakikinig lang. Kailanman, hindi ako nasigawan ng kahit na sinong estudyante. Pero sa bahay, araw-araw akong pinapagalitan. Tuloy ni Angelica. Pilit na pinipigil ang luha. Ang tatay ko, sinisisi ako sa pagkamatay ng mama ko. Namatay siya habang pinapanganak ako. Simula noon, ako na raw ang malas sa buhay niya. Napasinghap si Noemi. Ma'am, mahinang usal ni Noemi. Kaya siguro ako naging ganito, Noemi. Lahat ng bagay, gusto kong tama at gusto kong perpekto. Lahat ng pagkakamali, ayokong palampasin kasi natatakot akong muling masisi. Kapag maigpit ako, pakiramdam ko, may kontrol ako sa kahit maliit na parte ng mundo ko. Tumulo ang luha ni Angelica, ngunit agad niya itong pinunasan. Gusto kong maging maputing guro. Gusto kong mapatunayan sa tatay ko na kaya kong magtagumpay. Pero kahit na anong gawin ko, parang kulang pa rin. Kaya minsan, nagiging matigas ako sa inyo kasi ayokong lumaki kayong mahina. Ayokong maranasan yung naranasan ko. Tahimik lang si Noemi. Naisip niya na ito pala ang dahilan kung bakit palaging sinisigawan si Angelica ng ama nito. Ngayon ay hawak niya ang kamay ng kanyang professor. Ma'am, salamat po sa pagtitiwala. Kung alam lang po ninyo, ang dami niyong natutulungan kahit hindi niyo alam. Kahit si Aldrin po, kahit lagi niyong pinapagalitan, hinahangaan niya po kayo. Bahagyang natawa si Angelica sa gitna ng luha. Si Aldrin? Yung pilyong estudyante kong yun? Opo, sagot ni Noemi habang nakangiti. Sabi niya, natuto siyang maging responsable dahil sa inyo. Lumabas si Noemi at sinalubong si Aldrin na tila nag-aalala. Uy, bakit ko umiiyak? Tanong niya. Wala, Aldrin. Pero mula ngayon, naiintindihan ko na si ma'am. Sagot ni Noemi, sabay ngiti. Sa malayo, tanaw nila si Angelica sa bintana. Tila mas magaan na, mas tahimik, at sa unang beses, parang may liwanag sa kanyang mga mata. Lumipas ang ilang linggo, at tila ibang tao na si Professor Angelica Pulido, na dating tinatawag na Angemonyo. Hindi siya naging malambot, pero nag-iba ang paraan ng kanyang pagtuturo. Ang dating tinig na puno ng galit ay napalitan ng tinig na may otoridad, ngunit may init ng pag-aalaga. Ang mga estudyante na dati nagkakandara pa sa kaba ay ngayon ay nakapagtatanong na ng walang takot. Ma'am, tama po ba tong interpretation ko sa essay? Tanong ni Aldrin habang iniabot ang papel. Tumingin sa Angelica. Sakang umiti. Hindi mo kailangang maging tama ka agad, Aldrin. Ang mahalaga natuto kang magtanong. Nagulat si Aldrin, sabay kindat kay Noemi. Wow, si ma'am marunong nang umiti. Bulong niya, dahilan ng may hinang tawa ng kaklase. Ngunit sa halip na magalit, napangiti lamang si Angelica. Aba, marunong na rin kayong pumuri ha? Dahil sa pagbabago ng professor, unti-unti ring nagbago ang pananaw ng buong klase. Ang dati nilang kinakatakutan ay naging kanilang inspirasyon. Ang tambayan na dati puno ng kismis patungkol sa Angemonyo ay napalitan ng mga papuri at paghangang totoo. Alam mo, Noemi, sabi ni Carlo, isa sa mga kaklase ni Noemi. Iba na si ma'am ngayon, no? Parang mas kalmado na siya. Siguro tama ka. Hindi pala siya masamang tao. Ngumiti si Noemi. Hindi talaga siya masama. Nasaktan lang siguro ng matagal. Samantala, sa bahay naman, unti-unti ring nararamdaman ni Mang Poldo ang pagbabago ng kanyang anak. Tuwing uwi si Angelica, tahimik niyang inilalagay ang pagkain sa mesa. Walang reklamo, walang tanong.
Isang gabi, habang sabay silang kumakain, napansin ni Mang Poldo ang pagod sa mukha ng anak. "Hindi mo na kailangang magluto araw-araw," sabi ng matanda, hindi nakatingin. Ngumiti si Angelica ng mahina. Gusto ko po pa, para kahit papaano, maalagaan ko rin kayo. Tahimik si Mang Poldo. Sa unang pagkakataon, hindi siya sumigaw. Matapos kumain, iniwan ni Angelica ang maliit na papel sa mesa. Doon ay may nakasulat. Hindi ko man po alam kung anong kailangan nyo para mapatawad ako. Pero salamat sa pagtitiis nyo sa akin. Kinabukasan, pagbalik niya mula sa klase, napansin niyang maayos na ang mesa at may nakahandang kape. Katabi nito, isang simpleng peraso ng papel. "Salamat, anak." Napaiyak si Angelica. Maliit lamang iyon, ngunit para sa kanya, yun ang unang patak ng ulan matapos ang mahabang tagtuyot. Sa universidad, naging masigla ang klase niya. May respeto na rin, ngunit may halong pagmamahal. Si Aldrin at Noemi, na dati natatakot lumapit, ay ngayon ay parang mga kaibigan sa kanya. "Ma'am," sabi ni Aldrin matapos ang klase, "kung dati po akong takot sa inyo, ngayon po, kayo na po ang paborito kong professor." Ngumiti si Angelica sabay tawa. Hindi ko akalain na maririnig ko yan, Mr. Reyes. Nakakatuwa ka naman. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nahuhulog ang maskara ng tapang na itinago niya sa loob ng maraming taon. Sa wakas, natutunan na niyang maging malambot ng hindi natatakot. Isang araw ng Sabado, nagpasya si Angelica na umuwi ng maaga mula sa paaralan. Nabalitaan niyang masama ang pakiramdam ni Mang Poldo. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang nakaupo ito sa lumang silyang yari sa kahoy. Hawak ang isang lumang larawan. Larawan ng kanyang ina, si Aling Teresa, na may batang si Angelica sa kantungan. Tahimik na lumapit ang guro. Dahan-dahang naupo sa tabi ng kanyang ama. Pa, kumain na po ba kayo? May nahon niyang tanong. Hindi kaagad sumagot si Mang Poldo. Sa halip, tumingin ito sa larawan. Saka dahan-dahang nagsalita. "Kamukha mo talaga ang nanay mo. Kaya siguro ang hirap kong tignan ka noon." Tahimik lang si Angelica. Ramdam niya ang panginginig ng boses ng ama. "Tuwing nakikita kita, parang bumabalik ang lahat. Yung araw na nawala siya, hindi ko matanggap noon na habang binubuhay ka niya, siya naman ang nawala sa akin. Kaya siguro anak, sa halip na yakapin kita, ikaw ang sinisisi ko." Tumulo ang luha ni Mang Poldo. "Ang tagal kong naging bulag anak. Akala ko ay mapapawi ko ang sakit sa pamamagitan ng pagsigaw ko sa iyo. Pero ako pala ang unti-unting nawala ng anak." Hindi napigilan ni Angelica ang kanyang sarili. Lumapit siya. Niyakap ng mahigpit ang ama. Pa, matagal ko nang gustong marinig yan. Hindi ko po kayo sinisisi. Alam ko pong nasaktan din kayo. Pero sana po, hayaan niyong ako naman ngayon ang pumawi. Patagal silang nagyakapan. Walang salita. Walang paliwanag. Tanging pagtanggap at paghihilom. Kinabukasan, dinala ni Angelica sa bahay sina Aldrin at Noemi. Nagulat si Mang Poldo nang makitang masaya at puno ng buhay ang anak sa piling ng mga estudyante. Yan po sina Noemi at Aldrin pa. Mga estudyante ko po. Pero ngayon, mga kaibigan ko na rin po sila. Ngumiti si Mang Poldo. "Mga bata, salamat sa pag-unawa sa anak ko ha. Sa totoo lang, siya lang ang pinakamagandang bagay na iniwan sa akin ng asawa ko." Nagkatinginan sina Aldrin at Noemi. Sabay ngiti. "Huwag po kayong mag-alala, Mang Poldo," sabi ni Aldrin. "Aalagaan po namin si Ma'am. Sa klase man po o sa labas." Tumawa si Angelica. Hoy, hindi pa ako matanda para alagaan nyo, no? Nagtawanan silang lahat at sa unang pagkakataon,
Napuno ng halakhak ang bahay na matagal ng tahimik. Mula noon, nagpatuloy ang buhay ni Ma'am Angelica. Mas payapa, mas bukas, at mas totoo. Naging inspirasyon siya sa mga estudyanteng dati takot sa kanya. Sa bawat leksyong itinuturo niya, laging may halong pangaral. Huwag kayong matakot magpakita ng damdamin. Minsan, ang tapang ay hindi sa pagsigaw, kung hindi ang pag-amin na nasasaktan ka rin. Pagkaraan ng ilang taon, naging dean si Angelica ng kolehiyo. Sa kanyang unang talumpati, tinapos niya sa mga salitang bumago sa lahat ng nakikinig. Ang tunay na karunungan ay hindi lang nasusukat sa talino, kung hindi sa kakayahang umunawa at magpatawad. Pagkatapos niyang magtalumpati, ay nagpalakpakan ang lahat ng estudyante, mga guro, at pati na rin ang ilan. Sino nga bang mag-aakala na ang dating propesora na kinakatakutan, ngayon ay kinakaibigan na ng mga estudyante, nang may galang, may respeto, at pagmamahal. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang kwento ni Ma'am Angelica Pulido ay siyang paalala na ang mga taong matapang sa labas ay kadalasan ay may sugat na tinatakpan sa loob. Si Mang Poldo ay larawan ng mga taong sugatan ng nakaraan. At si Angelica, ang anak na natutong magmahal kahit walang kapalit. Sina Aldrin at Noemi naman ay paalala na minsan, ang simpleng kabaitan ay sapat na upang magbukas ng pinto ng tunay na paghilom. Hindi mo kailangang maging perpekto para maging mabuti. Kung minsan, sapat na ang pag-unawa, ang kababaang loob, at ang kakayahang magpatawad. Dahil sa dulo, ang puso pa rin ang tunay na guro. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo, at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!